Isang maulan, malamig na gabi po sa bawat isa. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa kabila ng masama ang panahon ay patuloy po na tayo ay iniingatan at pinapatnubayan ng ating pong Panginoon. Kumusta na po kayo? Nawa po ay kayo po ay nasa ligtas na lugar at maayos po ang kalagayan sa oras po na ito. Patuloy nating ipanalangin ang ating pong panahon na sana ay maubos na itong ulan na bumubuhos sa atin. Bagamat ayon sa pag-asa, ito daw po ay hanggang weekend pa. Pag-pray po natin na yung ating pong mga drainage ay mabilis na dumaloy ang tubig upang mabilis din na bumaba ang baha. At yung ating pong mga kababayan ay makarecover agad sa dami ng pinsala na ginawa sa kanila ng baha. Kung makikita po natin ang iba-ibang lugar, sa Quezon City, sa Pasig, sa Las Piñas, yung mga pinupost po sa Facebook ay talagang napakataas po ng tubig. At alam din po natin na pagka ganito ang panahon ay laging kansilado ang mga classes, ang kanilang mga trabaho. Talagang natitigil yung ating pong pang-araw-araw na ginagawa. Kaya sa gabing ito, pagsamasamahin po natin ang ating puso, ang ating pong mga isipan sa pananalangin, paghingi ng tulong sa ating pong Panginoon na kanyang solusyonan ito pong nararanasan natin na masamang panahon ngayon pong linggong ito. At ngayong gabi, nawa ang bawat isa ay handa na makinig po ng salita ng Diyos, malaman ulit ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin, at nawa handa po tayo na sundin kung anuman po ang ating matututunan ngayon pong gabing ito. Kaya buksan na po natin ang ating pong mga Bibles sa Mark chapter 4 verses 26 to 29. Mark chapter 4 verses 26 to 29, at ang sabi po dito, He also said, This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo po, Panginoong kabutihan sa amin, sa inyo po, Panginoong kadakilaan. Panginoon, sa gabing ito, tinataas namin ang amin pong panahon. Nawa po ay gumanda na ito, matigil na ang ulan, at yun pong mga nagbabadya na bagyo, sana po hindi ito matuloy o kaya ay mahina ito, Panginoon, pag dumating sa amin. At dalayan ko po mga kababayan namin na naapektuhan ng baha. Tulungan mo po sila na sa mga ganitong pagkakataon ay talagang mapalapit at tumawag sa inyo. Tulungan mo ang aming gobyerno na talagang sila ay tulungan, unahin upang maging mabilis ang kanilang recovery. At sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaralan yung salita, tulungan mo kami na maintindihan ito at ito ay maisagawa namin sa amin pong buhay. Sapagkat lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang isa po sa highlights ng elementary days ko po ay nung ako po ay grade 5. Sapagkat nung grade 5 kami po ay tinuruan na magtanim. Tinuruan kami kung paano mag-garden. So naalala ko po noon, ang bawat isa sa amin ay binigyan ng isang bahagi ng lupa. Ang tawag namin ay plat, at ito ay aming bubungkalin. At amin pong ihahanda para po sa aming pagtatanim. Of course, sa guidance po ng aming teacher kung ano po ang dapat namin gawin. At ang naalala ko po, ang una kong itinanim ay sili. Bell pepper. So ang sabi sa akin ay yun nga po, maghukay ako ng maliliit na mga butas at itanim ko yung buto ng bell pepper. At bawat isa po sa amin ay parang wala lang pakialam, sapagkat hindi namin alam kung ito ay tutubo ba o hindi. Ngunit paglipas po ng ilang mga araw, lo and behold, pagbalik po namin doon sa aming plot ay nakita namin na may suloy na. So lalo po kaming na-excite. Talagang yung iba kong kaklase ay maagang pumapasok para bisitahin yung kanilang mga
tanim na unti-unti nang sumusuloy at talagang kanilang inaayos ito. At ako rin po, sa hapon lang ako nakakapunta sapagkat sa umaga meron pa po akong ginagawa. At ang pinakamasaya na naranasan po namin sa aming pagtatanim ay nung bumunga na siya. Ano po? Nung yung tanim ko ay tumaas, lumago at nagkaroon ng bunga. Natutuwa ako kasi mataas ang magiging grade ko sa aking teacher at sa aming subject. Pero ang talagang nagpasaya sa akin ay nasabi ko sa sarili ko na marunong na akong magtanim. Ano po? Iba po ang kasiyahan, ang satisfaction na naidudulot pagka yung iyong ginagawa ay umuunlad, lumalago at namumunga. Di po ba? Ito po ba ay inyo ring naranasan? Sa mga mahilig magtanim dito, yan po ang fulfillment po ng isang nagtatanim. Pagka lumago at namunga yung kanilang mga itinanim. Sa gabing ito, mga kapatid, yan po ang ating pag-aaralan. Bakit mahalaga ang paglago sa isang tanim at paano ito inihantulad ng Panginoong Hesukristo sa paglago ng kaharian ng Diyos sa sanlibutan ito. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon pong gabi. Ang pamagat po ng talinhaga natin pong pag-aaralan ay The Parable of the Growing Seed. The Parable of the Growing Seed. Ang talinhaga sa lumalagong binhi. Ang talinhaga sa lumalagong binhi. Ito pong bahaging ito na atin pong pag-uusapan ay part 2 or sequel ng unang talinhaga na sinabi ng Panginoon sa chapter 4 verses 1 to 9. At ito po ay yung ating unang-unang pinag-aralan na talinhaga ng Panginoon, the parable of the sower. Pero ang focus po nitong parable of the sower, itong talinhaga ng maghasik, ay kung saan niya mga lugar inihasik yung kanyang mga dalang binhi. So nakita po natin, kung babasahin nga po natin itong chapter 4 verses 1 to 9, ay sa iba-ibang lugar, siya nakapaghasik. Yung una ay sa daanan, pangalawa ay sa mga mabatong lugar, at pangatlo ay sa mga matitinik, madawag na lugar, at ang pang-apat ay sa matabang lupa. At nakita po natin ang mga kahulugan nito na sinabi ng Panginoon na yung binhi, iyon na yung salita ng Diyos. At nung ito ay nalagay sa daanan, natapon or nahulog sa daanan, ito ay tinuka ng mga ibon. At ang kahulugan nito ay yung salita ng Diyos. Pagkahasik nito, yung mga ibon dito ay nagre-represent sa dyablo, Talagang kinuha agad niya, Ginawa niya na nalimutan agad nung pinaghasikan. Kaya hindi rin ito lumago. At yung mga binhi na nahulog sa rocky places ay tumubo naman siya, kaya lang dahil sa maliit at kakaunti lang ang lupa nito, nung dumating yung tag-init, yung dumating ang pagsubok, ito ay namatay, ito ay hindi nakasurvive. At ganun din po sa mga tao na nahasikan ng salita ng Diyos, na ang kanilang puso ay parang bato, Ito ay sumibol ng kaunti, pero pagdating ng pagsubok, sila po ay hindi nagtuloy. And then yung sa madawag na lugar, nakita rin po natin na yung salita ng Diyos na nahulog doon sa puso na nasa madawag na lugar, ang pakahulugan po doon ay ito ay tumubo, pero pagdating ng mga worries of life, yung mga needs, sa buhay na ito, sila ay na-discourage at hindi rin sila nagtuloy. At ang pang-apat, nakita po natin na yung nahulog sa matabang lupa, ito po ay nagbunga ng 30, 60, or even 100 times what was sown. So ito'y nagbunga ng marami. So ano po itong part 2 na makikita natin sa verses 26 to 29? Ang focus naman dito po ay yung binhi na tumubo. So kung dito po sa verses 1 to 9 hanggang verse 20 ay makikita po natin ang focus ay yung mga lupa na pinagtaniman. Dito naman ang focus ay yung binhi na itinanim. Bakit ito lumago ng napakarami? Okay. So, dito po sa ating pag-aaralan, may 4 na lessons po tayo na matututunan. May 4 na lessons na itinuturo ang talinhagang ito. Kung bakit ito ay itinuro ng Panginoong Hesukristo tungkol po sa kahalagahan ng paglago. At dito, na-mention ulit ng Panginoon yung salitang the kingdom of God. Inihentulad ng Panginoon ulit
ang kaharian ng Diyos sa isang binhi na lumalago. No? Ano ba ang kingdom of God? Napag-aralan natin nga ito nung pinag-aralan natin ang the parable of the sower. Ang kingdom of God, hindi po ito yung kalangitan, no? Kundi ang kingdom of God ay isang lugar na kung saan ang Panginoon ang naghahari at siya ang sinusunod. At nung nagpunta dito ang Panginoong Hesukristo, yun po ang kanyang message. You repent because the kingdom of God is near. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, nung pumunta dito ang Panginoong Hesukristo, ay bawiin tayong lahat, no, sa kaharian ng dyablo at dalhin tayo sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, dati, nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ang sinusunod natin at ang naghahari sa buhay po natin ay ang kagustuhan ng dyablo. Pero nung dumating ang Panginoon, yun ang kanyang misyon, na tayo po ay kunin, tayo po ay hikayatin na tumalikod, magsisi sa ating mga pagkakamali at tayo po ay humarap, lumapit sa atin pong Panginoon. So, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, mararanasan mo yung kaharian ng Diyos when you are growing. At yun nga, pagka ang salita ng Diyos na naihasik sa atin po ay unti-unting lumago. So, ano po ang una na makikita natin ng aral tungkol po sa paglago? Okay? Katulad po ng nilalaman ng parable na ito, the parable of the growing seed. Ang una po, makikita natin, growth is God's will. No? Growth is God's will. Ang paglago po ay kalooban ng ating Panginoon. Kung babasahin po natin itong parable of the sower sa verses 1 to 20, makikita po natin yan, no? Na yung unang 3 lupa, hindi lumago doon. No? Pero pagdating doon sa ika-4, doon sa matabang lupa, lumago ito. Okay? And then pagdating nga po dito sa verse 27, makikita po natin, night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows, though he does not know how. And then verse 28, all by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head. So nakita natin dito, yung binhi ay tumubo, ito ay lumago. And then pagdating sa verse 29, as soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. Okay? So, ginamit ito ng Panginoon, itong talinhagang ito, para ipakita sa atin ang design ng isang pananim o ng isang binhi. It is destined to grow, it is destined to become fruitful. At inihantulad po ng Panginoon itong paglagong ito sa kaharian ng Diyos, na sa kanyang pag-i-introduce ng kaharian ng Diyos, sa pamagitan ng pagbabahagi niya ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, the moment na tanggapin po natin yung salita ng Panginoon, makikita po natin yung unti-unti na paglago natin, sapagkat yan po ang kalooban ng Diyos. Paano mo masasabi na ikaw ay lumalago? Pagka ikaw ay natututo na makinig sa Panginoon at sumunod sa Kanya. Okay? Naniniwala po ako na yun ang ultimate picture ng isang lumalagong Kristiyano, sapagkat tayo po, likas natin ang sumuway, lumayo sa atin pong Panginoon. At nung nakilala natin ang Panginoong Hesukristo, unti-unti po na naiintindihan natin ang Kanyang salita, unti-unti natin na nare-realize kung ano ang mahalaga sa mundong ito. At yun po ay ang sundin ang Panginoon. Sapagkat the moment we learn to listen and to obey the Lord, then doon po natin mararanasan ang paglago. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kumusta po ang ating pong Christian life? Tayo po ba ay lumalago? Masasabi po ba natin na mas malago tayo ngayon kaysa sa last year or 5 years ago, kaysa nung una nating nakilala ang Panginoon? Mas marami na ba tayong sinusunod na utos ng Panginoon sa atin? Mas masaya ba tayo ngayon mga kapatid sa ating pong pagsunod sa Panginoon? Sapagkat yan po ang manifestation na tayo po ay lumalago sa ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Mga kapatid, it is God's will for us to grow. Kaya kung hindi tayo lumalago or wala tayong desire to grow,
ay sinusuway natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, nawa ay ipanalangin po natin na tayo po ay lumago, na tayo po ay mas mag-mature sa atin pong kaalaman sa atin pong Panginoon as the days, as the weeks, as the months, and as the years go by. Okay po? So yun ang una na lesson na makikita natin. Growth is God's will. Second, growth is God's work. No? Growth is God's work. Ang paglago ay gawain ng Panginoon. No? Hindi lang niya ito gusto, kundi siya rin ang gagawa nito. Okay? Kung babalikan po natin itong verses 26 to 28, ang sabi dito, "This is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground night and day, whether he sleeps or gets up. The seed sprouts and grows, though he does not know how. All by itself, the soil produces grain, first the stalk, then the head, then the full kernel in the head." So makita natin dito, pagkatapos itanim nung magsasaka, no, yung mga binhi, araw at gabi, no, habang natutulog siya or sa kanyang pagkagising, no po, ang ibig sabihin, kahit wala siyang ginagawa, no, itong tanim na ito ay kusang sumusuloy, kusang tumutubo, no, at pinakita pa nga dito yung process kung paano ito tumubo. Di po ba? And then, sa verse 29, as soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. So, pagka ito ay nahinog na, no, ay kumukuha siya ng karit para anihin na ito. So, ang gusto pong ipakita dito ng Panginoong Hesukristo, ang isang binhi, no, pagkatapos mo itong itanim, ang Panginoon ang bahala. No? Siya ang nagpapatubo talaga. Siya ang nagpapalago nito. At yan po ay very interesting kasi ang sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 7. 1 Corinthians 3, 6 to 7. Madalas po natin itong binabasa, no? Pagdating sa growth, pagdating po sa paglilingkod ng sama-sama. Pero maganda po itong sinabi dito ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So, neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. So, tinuturo po dito ni Apostol Pablo na ang tao, ang role niya lang ay magtanim at magdilig. Pero, ang Diyos ang nagpapalago. No? So, ang ibig po sabihin dito ni Apostol Pablo, kahit na ikaw ang pinakamagaling na magtanim, ikaw ang pinakamagaling na magdilig, ano po, kung hindi ito palalaguin ng Diyos, ay walang kwenta ang effort po natin. Walang kwenta ang ating kaalaman. Walang kwenta ang ating pagiging dalubhasa, no, sa pagtatanim. Kung ito ay hindi palalaguin ng Panginoon. At the fact, kung babalikan po natin itong Mark chapter 4, the fact na ito po ay lumalago nang walang kaalam-alam itong nagtanim, ang ibig sabihin po, ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang nagpapalago nito. Sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, ang isa din pong itinuturo ng talinhagang ito, may role tayo na dapat gampanan. Ano po? Yun po ay magtanim, maghasik, no, ng salita ng Diyos. Pero yung tanggapin ng mga tao ang Panginoong Hesukristo, no, yung sumunod sila sa Panginoon, ano po, ialay nila kanilang buhay sa Panginoon, yun po ay pagkilos ng Panginoon. Hindi po pagkilos natin. At ang pinakamahirap na role, no, sa paglago ay hindi sa atin, kundi ito ay sa Panginoon. Kumbaga, alam po natin yung kasabihan na just do your best and God will do the rest, no? Do your best sa iyong paggawa ng iyong part. Okay? And then after that, ang Panginoon na ang bahala. Sa atin pong pagtuturo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, yan po ang ating role. No po? Yan po ang ating kayang gawin. Pero yung makilala ng mga tao, no, isuko nila yung buhay nila sa atin pong Panginoon, yan po ay role ng banal na spirito, yan po ay role ng Diyos. Kaya, kung sakali man na sa atin pong pagbabahagi parang walang tumatanggap sa Panginoon or parang wala tayong bunga, no?
Sana hindi po tayo ma-discourage, no? Hindi tayo tumigil, no? Kundi tayo magpatuloy lang sa utos sa atin. Kasi ang utos lang sa atin, sabihin mo, ibahagi mo, no? Maaring hindi pa handa ang taong iyon, no? At ang Panginoon ay may perfect timing para mangusap sa kanya yung salita na iyong inihayag. At sa atin po naman na karanasan sa pagbabahagi at tumanggap sa Panginoon, sana ay wag nating angkinin ang kaluwalhatian, kundi ibalik natin ang papuri, pasasalamat sa atin pong Panginoon sapagkat ang Diyos ang kumilos, ang nangusap sa tao na binahaginan natin. Ano po? Sapagkat ayon po dito sa talinhagang ito, God will work, no? Sa paglago, no po? God will work kahit na wala tayong effort na ibinigay. At maging sa atin pong discipleship, sa atin pong mentorship, no po? Ang nagpapalago po sa pananampalataya ng bawat isa sa church, no? Kung tayo po ay nag-grow in quantity and in quality, it's all because of God's work, no po? Tayo pong lahat na nagtuturo, tayo pong lahat na nagli-lead or nagfa-facilitate, tayo po ay mga instruments lang. Again, kung hindi kikilos ang Panginoon sa atin pong gawain, sa atin pong mga ginagawa, ay walang kwenta po yung ating effort. Kaya tayo po ay patuloy na maging dependent sa atin pong Panginoon. So yun po ang pangalawa na lesson na itinuturo ng talinhagang ito. Una, growth is God's will. Second, growth is God's work, no? Ito po ay gawain ng Panginoon. Kaya sa bawat ministry po natin, no, gawin po natin yung ating part, and then ipanalangin natin sa Panginoon na kumilos siya, no, pagpalain niya, palaguin niya itong gawain ito. Kung ano man ang ating pong involvement, no, sa gawain sa church. Okay po? So, ang pangatlo na lesson na makikita natin, hindi lamang growth is God's will, growth is God's work, but number 3, growth is gradual. No? Growth is gradual. Ang paglago po ay dahan-dahan. No? Hindi po ito bigla. Huwag niyo pong asahan na ngayong week na to or ngayong buwan na to, no, talagang gagawin natin yung role natin, no? Mag-share tayo ng Word of God, no? Maghahasik tayo ng salita ng Diyos. Kailangan, no, may tumanggap sa Panginoon na ganitong numbers, no, ngayong week na to or ngayong month na ito. Dapat ma-reach natin ito. At kung hindi natin ma-reach yung numbers na iniisip natin, no, magtatampo tayo sa Panginoon or magdududa tayo, mag-aalinlangan tayo. And worst ay mag-quit tayo. Tandaan natin mga kapatid, ang growth ay gradual. No? Ito ay process, ito ay journey. Dahan-dahan po ito. At kung hindi man mangyari ngayon, ano po, yung atin pong inaasahan, yung atin pong pinapanalangin, tandaan po natin ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 11. Isaiah 55:11, ang sabi po dito, "So is my word that goes out of my mouth, it will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it." Tandaan po natin, mga kapatid, ayon po dito sa Isaiah 55:11, lahat ng atin pong ibinahagi na salita ng Diyos, ang sabi niya, hindi babalik sa Kanya na hindi na-accomplish ang purpose. Kaya sa atin pong pagbabahagi, kung hindi man nila tanggapin ngayon, kung hindi man nila pansinin ngayon, darating ang oras, na yung inyo pong itinanim sa kanila ay tutubo, no? Ay mamumunga. Basta ang atin pong role, nawa ay hindi natin ito makaligtaan. Ibahagi lang natin, no? Kung may tumanggap sa Panginoon, kung may makinig sa Panginoon, kung may sumunod sa Panginoon, ayun po ay bahagi na ng Panginoon. Ano po? Tayo, ang atin pong bahagi ay ikalat, ihasik ang magandang balita. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kayo ba ay naiinip na? Kayo po ba ay para bang nadidiskurahin na? Sapagkat yung effort natin na ginagawang paglilingkod sa Panginoon, pagbabahagi ng Kanyang salita ay parang walang bunga or parang walang nangyayari. Tandaan po natin, growth is gradual. Dahan-dahan po ito. Lalo na kung halimbawa, kung gusto mong maging matibay, no, ang isang puno,
kailangan po natin mga kapatid ng panahon. Hindi po natin ito kailangang madaliin. Sa growth po ng ating church, kung ikukumpara natin ito sa iba, tandaan po natin, ang growth din ay hindi sabay-sabay. Ano po? Kundi, yun nga, ito ay gradual, no? Meron tayong kasabihan, slowly but surely. Okay? At kung babalikan natin itong Mark chapter 4, pinakita dito yung process. Ano? Ang sabi diyan sa verse 28, all by itself, the soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. Okay? So, dahan-dahan siya. No? May inuuna, no? Merong kasunod, at merong panghuli na tumutubo. Hindi pwedeng sabay-sabay yun, no? Na tumubo. Kundi, ang plano ng Panginoon, ang design ng Panginoon, no, merong una na nabubuo, no, then next, and then yung sunod na hanggang sa ito ay mahinog na. At lahat po sa mundong ito na nilikha ng Panginoon ay makikita po natin na step by step ang growth. Wala pong nilalang or nilikha dito, no po, na bigla na lang, biglang buo na. Or pagkapanganak ngayon, suloy ngayon, kinabukasan, matured na. Di po ba? At siguro kung may ganun, matatakot siguro tayo or hindi tayo maniniwala sapagkat ang proseso ng growth ay dahan-dahan. Kaya mga kapatid, nawa huwag tayong mainip, no, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, no, ma-develop yung patience natin, yung determination po natin sapagkat ang paglago po ay dahan-dahan. It is gradual. Okay po? So, yun po ang pangatlo na lesson na itinuturo po ng parable na ito sa Mark chapter 4 verses 26 to 29. Ano? Ang parable ng growing seed. Ang una, growth is God's will. Second, growth is God's work. And third, ay growth is gradual. Ang pang-apat at ang panghuli po na lesson na makikita po natin, growth ends with good harvest. No? Growth ends with good harvest. So, tandaan po natin, pagka dumaan sa proseso, ang isang itinanim, no po, kung tayo po ay umasa sa Panginoon na siya ang magpapalago, no, ang resulta nito parati ay good harvest. Ang sabi dito sa verse 29, as soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. So, ganun po ang nangyayari pagka ang isang tanim ay tama ang kanyang paglaki, no? Namunga siya sa tamang panahon at ito ay nahinog sa tamang panahon. So ito po ay inaani na. Ano po ang kahulugan nito at kahalagahan nito sa atin pong buhay, sa atin pong Christian life, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon at sa paghalin tulad ng Panginoon sa kaharian ng Diyos dito po sa pag-aani. Dito po sa fourth lesson na atin pong nakita. So, kung babalikan po natin ang Matthew chapter 9 verse 36, nung makita ng Panginoon ng mga Israelites ay helpless, hopeless sila, no, without a shepherd, ang sabi niya dito sa verses 36 and 37, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Nung sinabi dito ng Panginoong Hesukristo na the harvest is plentiful, ang ani ay napakarami. Okay? Ang ibig pong sabihin, marami ng handa na tumalikod sa kasamaan at lumapit sa Diyos. Sapagkat ang mensahe ng Panginoong Hesukristo, no po, nung siya po ay unang nag-preach, okay? Ang sabi po sa Matthew chapter 4 verse 17, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Okay? So, ito po ang mensahe niya, ito ang gusto niya, ito ang mission niya, kung bakit siya pumunta dito sa lupa. Na panumbalikin, no? Pabalikin, no? Hikayatin ang mga tao na bumalik sa Panginoong Hesukristo. Na ang kanilang puso ay magpasakop, ay pagharian at sila po ay sumunod
sa atin pong Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng Kingdom of God dyan. A place where God rules and obeyed. No po? Ang Panginoon ang nangunguna at sinusunod. At nung makita ng Panginoon, itong crowd nga na ito, that they are ready for harvest, ang ibig sabihin, itong mga ito, basta't may magbahagi lang ng salita ng Diyos, may mag-convince lang sa kanila na bumalik na sa Diyos, sila ay ready na, sila ay tatalima, sila ay susunod. At ngayong gabi, mga kapatid, naniniwala ako na kung marami noon na ready for harvest, ay marami pa rin ngayon na handa na tumugon sa tawag ng Panginoon. At kung noon kulang ang manggagawa, no? Kulang ang mga tagapag-ani, naniniwala po ako na ganun pa rin ang pangangailangan ngayon. Kaya nawa ang bawat isa sa atin po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Panalangin natin na bigyan tayo ng lakas ng loob, ng katalinuhan, ng salita, no po, para sa mga taong nakapalibot po sa atin na nangangailangan ng kaligtasan, ay atin po itong ibahagi, ano po, atin po itong ihayag sa kanila bago mahuli ang lahat. So mga kapatid, ngayon pong gabi, may 4 po tayong natutunan patungkol po sa talinhaga ng lumalagong binhi or the parable of the growing seed. Ano po? Ang una, growth is God's will. Kalooban po ng Panginoon na lumago tayo. No? Hindi lamang yung mga hindi mananampalataya na makakilala sa Panginoon, maging tayo. No? Patuloy po na tayo ay mag-aral ng kanyang salita, patuloy na sundin po natin ang kanyang mga iniuutos sa atin, ang kanyang kalooban sa atin. Sapagkat sa pamamagitan nun, tayo po ay lalago, lalakas, titibay at tatatag sa atin pong pananampalataya upang pagdating ng mga pagsubok, hindi po tayo masisiraan ng loob, no? Hindi po tayo mag-aalinlangan sa atin pong Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy, no po, na maglingkod, na sumunod at magtiwala sa atin pong Panginoon. Pangalawa, growth is God's work, ano po? Ito po ay trabaho ng Panginoon ang magpalago. Kaya sa kanya po natin iasa ang anumang growth, anumang pag-unlad na ninanais po natin, lalo na sa gawain ng Panginoon. And then, ang pangatlo, growth is gradual. Ito po ay dahan-dahan, kaya nawa ma-develop po yung ating patience and determination. At ang pang-apat, growth ends with good harvest. Okay? Kung matutunan po natin itong mga lessons na ito, we will have good harvest, no? Sapagkat yan ang end result ng growth. Ano po? Maraming mga tao makakilala sa Panginoon, sa atin po mga mananampalataya, mas matututo po tayo, no po, na magtiwala at sumunod sa atin pong Panginoong Hesukristo. Meron pa pong dalawa na interpretation ang mga Bible scholars po dito sa harvest na ito. Ano po? Ang sabi po dito, kung babalikan natin ang Mark chapter 4, verse 29, as soon as the grain is ripe, he puts the sickle to it because the harvest has come. So pagka hinug na, no po, yung tanim, ito po ay aanihin na. Ang isa pa po na pakahulugan dito na ako po ay naniniwala ay pagka tapos na ang mission mo dito sa lupa, pagka nagawa mo na yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, ikaw ay kukunin na ng Panginoon. Okay? Kumbaga, ikaw ay graduate na. Kumbaga, sa mga military, mission accomplished, no? Pagkatapos ng mission mo, kailangan mo nang bumalik sa pinanggalingan mo. Pero, tandaan natin, hanggat hindi tapos ang ating mission dito sa lupa, kahit na ilang beses tayo mag-attempt, umuwi sa langit, ano po, ay hindi po mangyayari yon sapagkat kailangang matapos muna yung mission natin. So, yun daw po ang pangalawa na ibig sabihin ng ripe na at saka harvest time na, no? Kukunin ka na kasi natapos na yung pagkilos sa iyo ng Panginoon, no? At yung mission mo dito po sa lupa. At ang pangatlo na kahulugan daw po nito ay yung pagbabalik ng Panginoon. Pag natapos na yung kalooban ng Diyos sa lahat ng mga tao, no? Sabi sa Matthew chapter 24, pag naibahagi na ang mabuting balita sa lahat ng mga tao, kung lahat na ng mga tao na kailangan makarinig ng magandang balita ay makarinig na, then harvest time will come. Darating ang Panginoon, kukunin na niya, no po, lahat ng mga mananampalataya.
Kaya ngayong gabi, ano po ang ating pinagkakaabalahan? Ano po ang gusto natin na mangyari po sa atin pong paglilingkod sa Panginoon? Ang gusto ng Panginoon that all of us will grow, no? At tayo po'y umasa sa atin pong Panginoon. Gawin po natin ang ating part sapagkat ang tanging magpapalago sa atin ay ang ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa paalala ng inyong salita. Salamat sa talinhagang ito. Tulungan mo po kami na magkaroon ng mas maayos na pananaw pagdating po sa paglago. Salamat po sapagkat kalooban mo at dinisign mo kami na lumago. Kaya naway maranasan po namin ito. Tulungan mo rin kami na huwag mainip. Kami, Panginoon, ay magtiyaga, Panginoon, sapagkat ang paglago ay dahan-dahan, hindi po ito bigla. At nawa maranasan po namin ang harvest na matapos namin ang aming misyon dito po sa lupa bago ka dumating, Panginoon. Nawa ito ang aming pagkaabalahan habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng Panginoon, yung gawin ang kalooban mo. Salamat po sa gabing ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy po tayo mag-ingat, mga kapatid, at magandang gabi sa bawat isa.